Akala ko, simpleng pista lang ang dadaluhan ko. Sayawan, kainan, tawanan, parang tipikal na fiesta sa probinsya. Pero bakit parang kami lang ang bisita? Bakit gabi-gabi akong ginigising ng tunog ng tambol kahit tapos na ang selebrasyon? At bakit lahat ng tao bigla na lang nawala? Sa baryo nila Lolo, may isang pista na taon-taon dinarayo ng mga taga-iba't ibang lugar. Pero hindi ito para sa kasiyahan. Ito'y para sa mga nilalang na matagal nang gustong makalimutan. At ngayong wala na si Lolo, ako na raw ang susunod na tagabantay. Hindi ito basta kwento ng pista, ito'y kwento ng mga alay, kasunduan, at ang baryong nakakulong sa sarili nitong bangungot. Ang kwentong ito ay base sa sinasabing totoong karanasan at kwentong bayan. Ito ay may layuning magbigay ng aliw at kilabot, hindi upang manira ng paniniwala, lugar o kultura. Ang mga pangalan at ilang detalye ay maaaring binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Viewer discretion is advised. Sa unang pagdinig pa lang ng tambol, may kakaiba ng bumalot na lamig sa hangin. Hindi ito yung karaniwang simoy ng amihan na dala ng buwan ng Mayo. Ito ay malamig na tila may kasamang bulong, parang may binubuhay na lumang alaala sa bawat hampas ng musika. Sa baryo ni na Lolo Simong, isang tahimik at liblib na lugar sa gilid ng kagubatan sa Quezon, taon-taon ginaganap ang tinatawag nilang dinadayong fiesta. Ika nga ng matatanda, ito raw ang araw na lahat ng nilalang, tao man o hindi, ay pwedeng makisaya. Pero hindi lahat ng kasayahan ay may dalang biyaya. Minsan, ito ay paanyaya sa dilim. Ang baryong ito, bagamat payapa sa paningin ng mga bisita, ay may tagong kasaysayan na pilit itinatago sa mga hindi taga-roon. Mapuputing tolda, makukulay na banderitas, at mga palamuting gawa sa dahon ng niyog ang bumabati sa sinumang dumarating. Sa unang tingin, parang perpekto ang lahat, may mga tindang kakanin sa gilid ng kalsada, mga batang tumatakbo habang may hawak na lobo, at mga matatanda na abala sa pag-aayos ng altar para sa prosesyon. Pero kung titingnan mong mabuti, mapapansin mong kakaunti ang mga totoong ngiti. Marami ang parang napipilitang ngumiti, parang may itinatagong takot sa likod ng kanilang mga mata. Isa sa mga batang sabik sa fiesta ay si Miko, 16 na taong gulang, galing Maynila, at unang beses na makakapunta sa baryo ng kanyang Lolo Simong. Palabiro at curious, si Miko ay sanay sa ingay at abala ng syudad, kaya't para sa kanya, ang ganitong klaseng kapistahan ay tila kakaiba pero nakaka-excite. Kasama niya ang kanyang ina na si Clara, na ilang taon nang hindi nakauwi sa baryo matapos silang lumipat sa lungsod. Ayon kay Clara, may mga bagay sa baryo na mas mabuting hindi na binubuksan muli, lalo na kapag buwan ng fiesta. Wala kang lalapitan kapag gabi na. At kahit anong mangyari, huwag kang lalabas kapag tumugtog na ang tambol ng gabi, paalala ni Clara kay Miko habang bumababa sila ng jeep. Ang tambol na yon, ani niya, ay hindi para sa tao. Hindi pinansin ni Miko ang babala. Sanay siyang naglalakad sa gabi sa Maynila, at ang mga kwento tungkol sa aswang, engkanto, o lamang lupa ay tila katang-isip lang sa kanya. Pero habang palalim ng palalim ang gabi, at nagsisimula ng magsindi ng mga sulo sa kalsada, napansin niyang may mga tao sa baryo na hindi pamilyar at hindi lang dahil bisita sila. May mga mukha sa paligid na hindi mo matandaan kung kanina mo ba nakita o hindi. May mga mata na parang walang laman, nakatitig pero walang emosyon. May mga tawa na masyadong mababa ang tono, at may mga boses na hindi tumutugma sa anyo ng nagsasalita. Napansin ni Miko ang isang babae na sobrang tangkad para sa kanyang edad, nakasuot ng pulang saya, at nakatayo sa gitna ng daan. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi kumikibo, pero parang may sinasabi sa kanyang isipan. Lolo, sino po yon? Tanong ni Miko kay Lolo Simong habang sila ay kumakain ng hapunan. Tahimik lang ang matanda. Nang matapos ang tanong, biglang humampas sa labas ang tunog ng tambol, hindi gaya ng tambol na naririnig sa parada o sayawan. Mabigat ang bawat tunog, parang may ipinapatawag mula sa ilalim ng lupa. Tumayo si Lolo Simong, nagkunwaring walang narinig, at sinabing tapos na ang kainan. Kailangan mo nang magpahinga. I lock mo ang bintana, Miko. Kahit anong marinig mo, huwag kang titingin. Pero syempre, hindi ganoon kadali para kay Miko.
Habang lahat ay tila kusang nawawala sa kanilang bahay at ang paligid ay biglang naging tahimik, may kumakalusko sa bintana ng kanyang kwarto. Dahan-dahan niya itong nilapitan, at sa pagitan ng mga siwang ng kahoy, nakita niya ang hindi niya inaasahan, ang babaeng nakapula, nakangiti, pero ang mga mata nito'y kulay dilaw, at hindi mata ng tao ang mga iyon. Isang tanong ang hindi niya maiwasang itanong sa sarili, habang unti-unting lumalapit ang tambol sa kanyang pandinig. Anong klaseng fiesta ba talaga ito? Kinabukasan, tila walang kakaibang nangyari sa gabing iyon. Maaga pa lang ay muling bumalik ang kasiyahan sa baryo. May parada ng mga bata, paligsahan sa pagandahan ng karosa, at tunog ng mga karaoke na halos magkaagawan sa himpapawid. Pero kay Miko, hindi na iyon ang fiesta na inakala niyang masaya at puno ng karnabal na aliw. Habang pinagmamasdan niya ang paligid mula sa bintana ng lumang bahay ni Lolo Simong, hindi na niya maalis sa isipan ang babaeng nakita niya kagabi, nakapulang saya, matangkad, at may mga matang hindi mata ng tao. Sinubukan niyang ikwento iyon sa kanyang ina, pero tinapunan lang siya ng matalim na tingin. Miko, huwag kang basta-basta nagsasalita. Hindi lahat na nakikita mo ay para ikwento, bulong ni Clara habang naghihiwa ng prutas. Sa gilid ng labi nito, may bahagyang nginig na parang pilit pinipigilan ang takot. Mas lalo tuloy naging curious si Miko. Mula sa isang kwento ng matandang lalaking nakaupo sa tapat ng tindahan, nalaman niyang hindi pala basta-basta ang fiesta sa baryo. Ayon sa kwento, matagal na raw itong ginagawa, pero hindi lang para sa mga taga-baryo. Ginaganap daw ito para sa mga panauhin na hindi nakikita ng karaniwang mata. Alam mo ba, iho, sabi ng matanda habang dahan-dahang sumisimsim ng kape, ang fiesta, hindi lang para sa santo. Meron ding alay para sa mga tagalibing, tagabantay at tagakuha. Hindi lahat ng bisita ay may katawan. Napalunok si Miko. Nang tanungin niya kung sino ang babaeng nakapula, biglang tumahimik ang matanda at tumingin sa kanya ng diretsyo. Kapag nakita ka na niya, may utang ka na sa kanya. Gabi na naman. Sa kalagitnaan ng sayawan sa plaza, muling narinig ang tunog ng tambol. Hindi ito bahagi ng programa, ayon sa MC na biglang napatigil sa pag-anunsyo. Isa-isang nagtinginan ang mga matatanda. May ilang nagsimula ng umuwi. Si Miko, nakasama ang isang bagong kilalang kababata na si Junie, ay napilitang sundan ang tunog. Parang galing sa may gubat, tara tingnan natin, aya ni Junie. Matapang ito, palaban, pero may halong pagkamangha sa mga di maipaliwanag na bagay. Sa gilid ng daan patungo sa gubat, may mga sulyap na sila isinusundan. Mga anino sa gilid ng kawayan, mga matang sumisilip mula sa dilim. May narinig silang iyak, hindi iyak ng bata, kundi iyak ng matandang babae, mababa at garalgal. Sa ilalim ng isang puno ng balete, may nakita silang pabilog na kumpol ng asin, may mga manikang wala ng ulo sa gitna. Anong klaseng ritual to? Tanong ni Junie. Walang sumagot. Hangin lang ang nagsalita at muli ang tambol. Pag-uwi nila, sira ang kandado ng pinto ni na Lolo Simong. Sa loob, walang tao. Sa gitna ng sala, may iniwang palanggana ng tubig na mailumulutang ng mga bulaklak at dugo. Agad dinawag ni Miko ang nanay niya. Mula sa kwarto, lumabas si Clara na parang bagong gising, pero basa ang buhok, at sa kanyang mga daliri ay may tuyong dugo. Anong ginagawa mo? Saan si Lolo? Tanong ni Miko. Pero tahimik lang si Clara. Tumalikod ito at pumasok muli sa kwarto, iniwan siyang litong-lito. Sa gabing iyon, sinubukan ni Miko matulog, pero ang mga bulong sa labas ng bintana ay hindi siya tinantanan. May tunog ng yapak sa bubong, may naglalakad sa paligid ng bahay. Nang subukan niyang silipin sa siwang ng bintana, nakita niya si Lolo Simong. Pero may mali. Hindi ito tumitingin sa kanya, nakatitig lang sa pader, paulit-ulit na binubulong ang salitang, tapos na ang handaan, pero di pa tapos ang bisita. Bago siya makapagsalita, biglang may kumalabit sa kanyang likod. Pagharap niya, si Clara iyon, pero ang mga mata niya ay dilaw na rin. Hindi na alam ni Miko kung alin sa mga nangyayari ang totoo o bunga lang ng pagod at guni-guni. Simula nang makita niya si Lolo Simong sa labas, walang reaksyon, at si Clara na may mata ng hindi na niya ina,
unti-unti nang bumabalot sa kanya ang isang uri ng takot na hindi niya pa naranasan, takot na hindi basta sa madilim na paligid, kundi sa mga taong inaakala niyang kilala niya. Kinaumagahan, hindi niya naabutan si Lolo sa bahay. Si Clara naman ay abalang-abala sa kusina, parang walang nangyari. Nag-early walk lang ang tatay mo, Anya, sabay ngiti. Pero ang ngiting iyon ay parang pilit, parang ginuguhit lang sa mukha at hindi sumasama sa mata. Nang dumating si Junie, may dalang balita. May nawawala, Anya, seryoso ang mukha. Yung batang si Aling Tonya, si Elay. Huling nakita kahapon ng hapon malapit sa gubat. Hanggang ngayon di pa umuuwi. Napatingin si Miko sa ina niya, na biglang huminto sa paglalagay ng asin sa binuburo niyang isda. Tahimik. Bigla na lang nitong itinapon ang buong timba sa lababo at sinabing, hindi dapat lumalapit sa gubat pag fiesta. Lalong gumulo ang isipan ni Miko. Kaya't ng gabing iyon, nagpasya siyang sundan si Lolo kung sakaling muli itong lumabas. Dala ang lumang flashlight at kutsilyong nakuha sa kusina, naghintay siya sa likod ng bahay. Pasado 10:00, lumabas si Lolo Simong, nakasuot ng puting kamiseta at may dalang tuyong palaspas. Hindi ito nagsalita, diretsyong naglakad papunta sa gubat. Tahimik si Miko habang nakasunod mula sa di kalayuan. Sa bawat hakbang, tila lumalalim ang gabi. Ang mga kuliglig ay unti-unting tumatahimik. Sa di kalayuan, may mga aninong gumagalaw sa mga dahon, hindi dahil sa hangin kundi dahil may mga matang nakasilip. Sa ilalim ng balete, kung saan nila nakita ang mga manikang walang ulo, may bagong nakalatag, isang batang damit, putik-putik at may mansa ng dugo. Tumigil si Lolo Simong sa gitna, binilog ang palaspas at sinindihan ito gamit ang pusporong galing sa bulsa. Nang sumiklab ang apoy, tila biglang lumamig ang paligid. Sa liwanag, tumambad ang napakaraming mga mata mula sa dilim, nagmamasid. Walang katawan, puro mata lang na lumulutang. Biglang tumalikod si Lolo, tumingin sa kinatatayuan ni Miko. Bakit ka sumunod, Anya? Mahina pero matalim ang tinig. Hindi nakasagot si Miko. Pero bago pa siya makagalaw, may biglang kumapit sa kanyang braso mula sa likod, si Junie. Tara na, may mali dito, Anya. Sabay silang tumakbo, pero parang habang papalayo sila, lalo lang humahaba ang daan. Sa bawat liko, bumabalik sila sa parehong puno. Sa pangatlong ulit, may narinig silang tawa, hindi tawa ng tao, kundi parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Isa na namang batang boses ang umiyak. Mama ko, ti sa wakas, nakarating sila sa gilid ng sapa at doon nagtago. Basang-basa sa pawis si Miko, nanginginig, habang si Junie naman ay pinipilit panatilihing kalmado ang sarili. May kailangan kang malaman, Anya. Hindi ako dapat magsasabi nito, pero naputol siya nang may bumagsak mula sa itaas ng puno, isang manika. Pero ang manika, suot ang parehong damit ni Elay. Bigla namang umingay ang paligid at lumitaw ang isang matandang babae mula sa dilim. Nakasuot ito ng itim, kulubot ang balat at may mga anting-anting salig. Mga batang pasaway, bulong nito. Ang mga bisita ay pinaghahandaan, hindi pinapakialaman. Napaatras si Miko pero hindi sila hinabo ng matanda. Sa halip, bigla na lang itong nawala, parang usok. Bumalik silang dalawa sa baryo. Ngunit sa kanilang pagdating, tila walang nakapansin na nawala sila ng ilang oras. Sa gitna ng plaza, abala ang lahat sa pagre-rehearse ng sayaw para sa gabi ng kasiyahan. Si Clara, nakaupo sa harap ng bahay, nakangiti lang habang pinapahid ang dugo sa isang kahoy na maskara. Pagka-uwi ni Miko at Junie sa bahay, napansin nilang bukas ang lahat ng bintana, kahit na gabi na. Wala si Lolo Simong. Si Clara, nasa loob ng sala, nakaupo sa sahig habang paulit-ulit na isinusulat sa papel ang salitang pihanda. Ilang dosenang papel na ang nagkalat sa paligid niya, at tila wala na siyang pakialam sa dalawa. Ma, tanong ni Miko, nanginginig ang boses. Hindi siya sinagot. Ang tanging tugon ay ang matinis na tunog ng lapis na humahagod sa papel, mabilis at walang tigil. Lumapit si Junie at tinapik si Clara sa balikat. Biglang huminto ito sa pagsusulat at tumingala sa kanila, pero hindi na si Clara ang nasa likod ng mga mata niya. Ang dilaw na bilog ng kanyang mga mata ay lumawak,
at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahabang buntong hininga na tila uso. Hindi pa tapos ang bisita, bulong niya, sabay biglang tumayo at pumasok sa likod ng bahay. Hindi na nila siya nasundan. Sa halip, nagdesisyon silang magtago sa kwarto ni Miko. Sinarado nila ang pinto, isinandal ang kabinet, at binuksan ang flashlight na nanginginig sa kanilang kamay. Miko, hawak pa rin ang kutsilyo, habang si Junie ay nakasilip sa maliit na siwang ng bintana. May mga naglalakad sa labas, bulong ni Junie. Hindi ko alam kung tao pa ba sila. Sa labas ng bahay, naririnig nila ang mabibigat na yabag, hindi mabilis, pero pare-pareho ang ritmo. May dumadaang mga anino, matataas, mahahaba ang liig, at ang ilan ay parang gumagapang imbes na naglalakad. Isa-isa silang dumaraan, at tila hinahanap kung sino ang wala pa sa handaan. Bigla na lang nagring ang lumang telepono sa may sala, isang tunog na matagal nang hindi naririnig. Napatingin sila sa isa't isa. Walang signal dito. Wala na ring linya ang telepono nyo, di ba? Tanong ni Junie. Miko tumango lang, hindi na makapagsalita. Nagdesisyon silang lumabas ng kwarto para alamin kung sino ang tumatawag. Dahan-dahan nilang tinanggal ang kabinet sa harap ng pinto, at paglabas nila, nakita nilang wala na si Clara. Wala na ring papel sa sahig. Lahat ay malinis, parang walang nangyari. Lumapit sila sa telepono. Hindi na ito tumutunog, pero may isang papel na nakapatong sa ibabaw nito. Si amin. Napaatras si Miko. Tumalikod siya para tumakbo pabalik sa kwarto, pero naroon na si Lolo Simong. Nakatayo sa gitna ng hallway, wala ring emosyon ang mukha, at hawak nito ang isang itim na kahon. Hindi ka na makakaalis, Anya. Tinanggap mo na ang paanyaya. Magsasalita pa sana si Miko pero biglang namatay ang ilaw. Sa loob ng kadiliman, may mga tinig silang narinig, mga boses ng bata, matanda, lalaki, babae. Paikot-ikot, palapit ng palapit. Miko. Junie, dito kayo, sali kayo, mahigpit ang kapit ni Junie sa braso ni Miko. Hindi to normal. Kailangan nating makaalis. Sa labas, tila gumagalaw na ang mga puno. Ang mga banderitas na kanina'y makukulay ay naging itim at pula. Sa gitna ng plaza, may apoy na sumisiklab pero walang nasusunog. Parang may ritual na isinasagawa at ang mga taong nakapaligid ay hindi na normal, tila sinapian o wala ng kaluluwa. Tumakbo sila papunta sa kalsada palabas ng baryo, pero bawat daan ay parang nagiging pabalik. Sa tuwing liliko sila, bumabalik lang sila sa gitna ng plaza. Para silang nililigaw ng mismong baryo. Parang sinasara ng lugar ang sarili, ani Junie, halos umiiyak na. Parang ayaw tayong palabasin. Biglang bumukas ang mga pinto ng bawat bahay, sabay-sabay. Sa bawat bukas, may isang nilalang na lumalabas, matangkad, payat, putlang-putla ang balat, walang mata kundi itim na butas, at may ngiting pilit na umaabot hanggang tenga. Sabay-sabay silang bumaling kina Miko at Junie. Sa huling sandali ng eksenang iyon, nakita ni Miko ang ina niya sa tuktok ng simbahan, nakasuot ng puting bestida, walang saplot sa paa, at nakatingala sa langit. Sa kanyang dibdib, may bakas ng hiwang isinara gamit ang sinulid na itim. Handa na ako, sigaw ni Clara, habang bumubuhos ang dugo mula sa kanyang mata. Tumakbo si Miko papalayo mula sa simbahan, habang patuloy pa rin ang sigaw ng ina niya mula sa tuktok nito. Nanginginig siya sa nakita, hindi lang sa dugo, kundi sa boses na hindi natunog ng isang ina, kundi parang daan-daang boses na pinaghalo. Hinila siya ni Junie, pilit siyang pinakakalma. Hindi na iyan ang nanay mo, bulong nito. Kung gusto mong mabuhay, kailangan nating humanap ng daan palabas. Pero saan? Lahat ng kalye ay pabalik, ang mga daanan ay nagsasara, at ang mga bahay ay parang nabubuhay, ang mga dingding ay humihinga, ang mga bintana ay tumititig. Parang ginising nila ang isang bagay na matagal nang natutulog. Sa desperasyon, napagdesisyonan nilang bumalik sa bahay ni Lolo Simong, baka, kahit papaano, may matuklasan silang sagot doon. Pagdating nila sa bahay, gumuho ang lahat ng inaasahan ni Miko. Wala na ang bahay. Imbes na tahanang kahoy na maihaligit bubong, isang lumang altar ang nasa gitna ng lot, itim, sunog, at may mga ukit sa paligid nito. Sa gitna,
Isang malaking libro na tila yari sa balat ng hayop, nakabukas, at kumikislap sa bawat paglapit. Hindi ito altar ng mga Katoliko, bulong ni Junie habang unti-unting lumalapit. Ito ang sentro ng lahat ng to, nang lapitan nila ang libro, kusa itong naglipat ng pahina. Doon nila nakita ang larawan ni Miko at Clara. Pero ang nakakagulat, ang larawan ni Miko ay may guhit sa noo, guhit ng pagpili. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat sa lumang sulat kamay, ang magdadala ng huling alay ay dapat gisingin muna ang lumang dugo. Bakit may mukha ko dito? Tanong ni Miko, nanginginig ang tinig. Ano nang ibig sabihin ng huling alay? Anong dugo? Biglang tumunog ang tambol, mas malakas, mas mabigat, mas malapit. Kasabay nito, nagdilim ang paligid. Ang mga anino ay nagsimulang bumalot sa altar. Lumitaw si Lolo Simong sa likod nila, wala nang emosyon sa mukha, hawak ang parehong itim na kahon mula sa nakaraang gabi. Miko, ikaw ang dahilan kaya muling mabubuo ang kasunduan, anya. Ang dugo mo ang huling piraso. Nag-aalay ka, sigaw ni Miko. Bakit? Matagal na naming ginawa ito, apo. Ligtas ang baryo, kapalit ng isa kada 10 taon. Noong una, napipilitan lang kami. Pero habang tumatagal mas marami sa amin ang natutong makisama sa kanila. Napaatras si Miko. Ako ang pinili nyo. Hindi lang ikaw, sagot ni Lolo. Ang ina mo siya ang unang alay, pero hindi siya tinanggap. Kaya kanya dinala rito para ikaw ang maging kabayaran. Bumukas ang itim na kahon. Mula rito, may umalulong na sigaw, parang galing sa ibang mundo. Lumabas ang usok na may hugis ng maraming kamay, sabay lapit kay Miko. Pumipiglas siya, pero parang may humihigop sa kanyang lakas. Si Junie, pilit siyang hinihila palayo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Junie, ang libro. Binasa niya ang natitirang pahina, kung saan may nakasulat na linyang halos mabura na, ang dugo ng sakripisyo ay maaring itanggi, kung ang puso ay hindi sang-ayon. Labanan mo, sigaw ni Junie. Ayaw mo to. Hindi mo kailangang sumunod sa kasunduan nila. Pinilit ni Miko isara ang itim na kahon gamit ang sariling kamay. Sa bawat pagtatangka, parang sinusunog ang palad niya. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Clara mula sa simbahan, habang ang mga aninong nakapalibot sa kanila ay nagsisigawan din, nakakabingi, parang sangkatutak na espiritu ang pumapaligid. Sa huling lakas, sinuntok ni Miko ang kahon, sabay sigaw, hindi ako alay. Isang putok ng liwanag ang sumabog. Tumahimik ang lahat. Ngunit hindi ito wakas, nang dumilat si Miko, wala na ang altar. Wala na si Lolo, si Clara, o si Junie. Wala na rin ang baryo. Nasa loob siya ng isang bus, mag-isa. Walang ibang pasahero. Madilim ang labas at tila walang ibang mundo sa paligid. Tumigil ang bus. Bago bumukas ang pinto, may sumabit sa rearview mirror, isang maliit na papel na may sulat kamay, babalik kami, kapag handa ka na. Ngayon, isa lang ang tanong, kung ikaw si Miko, anong gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba, makakaligtas pa siya? Habang nakaupo si Miko sa loob ng bus na tila nakahiwalay na sa buong mundo, unti-unti siyang kinakalma ng katahimikan. Pero hindi ito ang uri ng katahimikang nakaaaliw. Ito'y nakakabingi, nakagagapang sa balat, tila nagpaparamdam na hindi pa tapos ang lahat. Sa likod ng bintana, wala siyang makita kundi itim. Wala ring ibang pasahero, kundi ang refleksyon ng sarili niyang mukha, at sa mismong refleksyon, may isa pang anino sa likod niya. Biglang bumukas ang ilaw ng bus. Mula sa dulo, unti-unting lumakad si Junie, buhay, walang sugat, ngunit malamig ang ekspresyon. Nandito ka na rin, bulong nito. Pareho na tayong napili. Ano nang ibig mong sabihin? Anong lugar to? Tanong ni Miko, tumayo siya at napaatras. Walang lugar to, Miko. Ito ang pagitan ng alay at kaligtasan. At ngayon, may kailangan kang piliin. Bago pa siya makapagtanong muli, bumukas ang pinto ng bus. Sa labas, may hagdan pababa na hindi niya nakita kanina. Mula sa ilalim, may liwanag na kumikislap, hindi puti kundi mapulang kulay na tila apoy. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Junie, at sa kanyang kamay ay hawak na rin ang itim na kahon.
Binigay nila sa akin to, kasi tinanggap ko ang alo. Kapalit ng kaligtasan ko ikaw. Nag-init ang dugo ni Miko. Akala ko magkaibigan tayo. Magkaibigan nga tayo. Kaya ako ang piniling tagapag-alay. Kasi ako lang ang maihalong pagdududa. Ikaw masyadong inosente. Kaya mas epektibo kang handog. Biglang sumigaw si Miko at sinugod si Junie. Nagtalsikan ng upuan sa loob ng bus. Nagpambuno sila sa gitna ng makitid na daanan habang unti-unting lumalakas ang tunog ng tambol sa labas. Sa bawat hampas ng kahon, lumalabas ang mga kamay ng anino, pilit humahawak kay Miko, pero pilit niya itong nilalabanan. Hindi ako papayag. Hindi ako magiging bahagi ng kasuklam-suklam niyo. Sa desperasyon, sinubukan niyang sunggaban ang kahon. Nang mahawakan niya ito, may mainit na kirot na bumalot sa kanyang katawan, parang sinusunog ang kanyang kaluluwa. Pero sa gitna ng sakit, may naramdaman siyang koneksyon. Isang imahe ng ina niya, si Clara, habang nakangiti sa kanya noong bata pa siya. Tinig nito'y marahan, ang sakripisyo ay maisaysay lang kung pinili ng may puso. Hindi ako pipili, bulong ni Miko, at sa isang iglap, itinapon niya ang kahon sa labas ng bus, pababa sa pulang hagdan. Sumabog ito sa isang liwanag na kulay dugo. Sumigaw si Junie, biglang natupok ng apoy ang kanyang katawan, pero hindi ito laman ng apoy ng mundo. Ito'y apoy ng katotohanan ng pagtutol sa kasinungalingan. Sa pagliyab ni Junie, sumabog ang salamin ng bus, at ang paligid ay nagsimulang gumuho. Ang bus ay nalulunod sa isang uri ng halimaw na espasyo, ang sahig ay naging likido, ang kisame ay naging langit na madilim. Hinila si Miko pababa ng mga kamay mula sa ilalim. Pilit siyang kinakaladkad, pero kumapit siya sa bakal ng upuan. Ayoko pa, sigaw niya. Hindi pa tapos to. Sa huling sandali, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya, hindi na boses ng isang nilalang, kundi boses ng tunay na Clara. Anak, ito na ang pagkakataon mo. Tumakbo. Nagising si Miko sa gitna ng plaza ng baryo. Wala na si Junie. Wala na ang mga nilalang. Wala ang simbahan. Wala ring tao. Tila bangungot na nagkatotoo pero iniwan siyang buhay. Sa kanyang kamay, may nakaukit na marka, parang sinaunang simbolo na kumikislap sa tuwing tumitibok ang puso niya. Tahimik ang paligid, pero sa likod ng katahimikan ay may mabigat pa ring presensya. Sa isang sulok ng plaza, nakita niya ang itim na kahon, basag, pero hindi pa tuluyang patay. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa loob nito, may papel na nakatiklop. Binuksan niya ito. Isinulat sa loob, walang tunay na ligtas. Lahat ay bahagi ng kasunduan. Isang huling hampas ng tambol ang umalingaw, malalim, matalim, at tila nanggagaling sa kailaliman. Kung ikaw ang nasa lugar ni Miko, susuko ka ba o lalaban hanggang dulo? Sa tingin mo ba, ito na ang katapusan o panibagong simula lang ito? Hindi alam ni Miko kung ilang oras siyang nakaupo sa gitna ng bakanting plaza, yakap ang sarili at pilit iniintindi ang mga nangyari. Umaga na. Malamig pa rin ang simoy ng hangin, pero wala na ang mabigat na presensyang kanina ibumabalot sa lugar. Unti-unti niyang iniangat ang ulo, pilit pinapakinggan kung may tao, pero puro katahimikan pa rin ang tugon ng baryo. Tila ang buong mundo ay natigil noong gabing iyon. Muling tumayo si Miko at lumibot sa paligid. Ang mga banderitas na dati makukulay, ngayon ay punit-punit at itim. Wala na ang mga palamuting pangpista, at maging ang mga bahay na dati maliwanag at masaya, ngayon ay sarado at tahimik. Walang kahit anong bakas ng pista, parang hindi ito kailanman naganap. Hindi na rin niya nakita ang itim na kahon, tila nilamon na rin ito ng espasyong hindi sa mundong ito. Bumalik siya sa bahay ng kanyang lolo, ngunit hindi na rin ito ganoon kaayos. Ang mga bintana ay wasak, ang pinto ay bukas, at sa loob walang laman. Walang gamit, walang bakas ng tao. Ni si Lolo Dado, wala. Tila isang abandoned house na lang ang dati nilang tahanan. Dito nagsimulang mamuo ang mas matinding takot, na baka hindi lang ang pista ang nawala baka pati ang buong baryo. Sa likod ng bahay, natagpuan niya ang dating puno ng mangga kung saan sila laging tumatambay ng lolo niya. Sa ilalim nito, may isang kahong-kahoy na tila ba hinukay kamakailan.
Nang buksan ito ni Miko, nakita niya ang isang lumang sulat. Ang sulat ay mailagda ni Lolo Dado. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na natapos ang aking tungkulin bilang tagabantay. Ang kahon na hawak mo ay sinaunang kasunduan sa pagitan ng mga taga-baryo at ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa lilim. Bawat pista may alay upang manatiling tahimik ang mga multo ng kagubatan. Akala ko'y tapos na ang sumpa. Pero mali ako. Kung pinili kang pagpakitaan, ibig sabihin ay ikaw na ang susunod. Nanginig si Miko sa binasa. Ang lahat na nangyari ay hindi simpleng kababalaghan. Ito ay bahagi ng isang mas lumang kwento, mas malalim na kasaysayan ng baryong matagal nang nagtatago sa likod ng kasiyahan at pista. Sa mga sumunod na araw, wala ni isa mang tao ang dumating sa baryo. Sinubukan niyang lumabas sa kalsada pero paulit-ulit lang siyang napapadpad pabalik sa plaza, kahit anong direksyon ang lakarin niya. Parang nakakulong siya sa isang dimensyon na hindi sa ordinaryong mundo. Sa gabi, muli niyang naririnig ang tambol bagamat mahina na. Sa bawat pintig, nararamdaman niya ang kirot sa kanyang palad, kung saan naroon ang marka. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng buwan, lumapit ang isang batang babae. Mga 7 o 8 taong gulang, maputla, nakasuot ng puting saya na parang sinaunang kasuotan. Tahimik itong umupo sa tapat niya, at saka bumulong, hindi ikaw ang huli. Nang tanungin niya kung sino siya, ngumiti lang ang bata at tinuro ang kanyang palad. Doon, dahan-dahang lumitaw ang ikalawang marka. Sa isang kisap mata, nawala ang bata. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon, dala nito ang pangakong hindi pa tapos ang lahat. Hindi siya iniligtas ng gabi, isinama siya nito sa kwento. Hindi na siya bisita sa baryo. Isa na siyang bahagi nito. At sa dulo ng plaza, kung saan niya itinapon ang kahon, isang bagong tambol ang narinig. Mabagal. Malalim. At tila tinatawag siya. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang sagot ng kahon, hindi pa tapos ang pista. Nagsisimula pa lang ito. Ikaw, anong gagawin mo kung sa isang iglap, ikaw na ang naging tagapagmana ng isang sumpa? Sa tingin mo ba'y makakataka si Miko o tuluyan na siyang naging bahagi ng kadiliman? E-comment mo kung gusto mong masundan pa ang kwento ni Miko o kung may kwento kang kapareho nito.